beloved Boss Mike Cervera. Eto, nakakaiyak ha. Walang iiyak mga kababayan ko ha. Alam nyo ba dati kong ex ko yan eh. Yung singer, hindi ko na maalala. Wag nyo nang ipagsasabi ha. Hindi niya alam na ex ko siya. Ayun ako. Walang iiyak ha mga kababayan ha. Walang iiyak. Eto na. Okay, ready na ba kayo? Hinga ng malalim muna. Hinga ng malalim. Walang iiyak ha. Nako mga kababayan, nakakaiyak to. On behalf of all these wonderful people, I would personally like to thank you for choosing to stand up and build. Diba mga kababayan? Pinapasalamatan si Pangulong Bongbong na pinili niyang tumayo. Pinili niya tayo na paglingkuran, etc. lahat. Grabe mga kababayan ito. Grabe yan, tingnan nyo. Build. And do everything you can. Diba? Despite all the odds. To May- build a beautiful world for us. And a world that I know you've always imagined. Grabe, no? Grabe yung mensahe na yun, mga kababayan ni Joey Albert. Mga kababayan eh. Kita nyo, Hindi. Jackie Lu Blanco. Joey Albert nga. Singer yan. But also because on behalf of all these wonderful people, I would personally like to thank you for choosing to stand up and build and do everything you can despite all the odds to build a beautiful world for us and a world that I know you've always imagined. Kita nyo. Mabuhay! Binawi ni bawing-bawi kay Joey Albert, mga kababayan, yung papuri kay Pangulo. Yung mensahe na yun na parang sinasabi niya, maraming salamat dahil ikaw ang survive ng naghihingalong Pilipinas mula ng panghawakan ng dating mamamatay tao na manyakis na presidente, na tatay ni Pulong, tatay ni Sara, tatay ni Baste, tatay ni Kitty, na naging asawa ni Elizabeth at naging asawa rin ni Hanilet. Kita nyo? Na idol ng mga bobot tanga. Kita nyo? Diba, mga kababayan, matindi. Ay, nako mga kababayan ko. Tayo, pumili tayo lagi, mga kababayan, sa tama lang. Tayo, alam nyo ako, sa totoo lang, pa-joke-joke lang ako, pero ang totoo, nasasaktan din ako. Yung ginagawa ng ganun ng mga kababayan natin, niisip ko pa rin na sila'y kapwa natin Pilipino. Kaya lang, dahil nga po, sa panlilinlang, mamanipula ng mga isip nila, ng mga putang ina, ng mga tao na pinaniniwalaan nila, hindi natin maalis na yung pinaniniwalaan nila hindi galing sa pangunawa nila, kundi pangunawa na inasa nila sa pangunawa ng ibang tao. Nakuha nyo mga kababayan, Nalulungkot po ako dun. Marami ho tayong mga kababayan na ganun . Dali babes, Berenda Borton. Diba? Kaya natatakot ako sa mga kababayan nating mga Pilipino na namamanipula ni Martin Romualdez Diba? Lalo na yung mga vlogger dyan ng mga naniniwala kay Martin
Pwede pa sa huling pagkakataon naman eh, piliin natin yung bansa at kapakanan ng marami. Tsaka na yung anda. Total naman siguro eh, paldo-paldo na kayo. Tigilan nyo na, tama na. Pwede naman yun, di ba? TPL. Paano naman pwedeng sobra na siguro yun? Okay. Di ba? Yung kapakanan muna ni Pangulong Bongbong at ng bansang Pilipinas. Panagutin natin yung magnanakaw. Parang awa nyo na, nagmamakaawa na ako. Huwag inang yan. Huwag naman puro yan ni yangga. Oo. Pwede naman bayan muna, di ba? Yung... Totoo. Hayop na yan. Oo. Bahala kayo. Bukas. Pagdadasal ko po kayong lahat, mga kababayan. Sa lahat ho ng mga may seryoso tayo ha. Sa lahat ho ng mga may iniinda na mga karamdaman, sa mga may problema sa kanilang kalusugan, sana po dalangin natin yan bukas. Dadalin natin, maaga sa kay Apo Manawag. Opo Alam niyo sa totoo lang sa mga hindi pa nakakaalam, ikikwento ko lang Ito totoong buhay. Sabi ko nga sa inyo, ang buhay ko gusto ko parang dyaryo sa inyo eh. Parang abante na may Serex. Na alam niyo lahat eh, di ba? Wala akong itatago sa inyo. Alam niyo ba mga kababayan na hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat, hindi lang 5, maraming beses na naghimala sa buhay ko, yan pong si Apo Manawag. Sorry sa mga ibang relihiyon ito'y akin lang. Marami na hong himala ang ginawa sa akin sa buhay ko ni Apo Manawag. Kaya ho mga kababayan, sa lahat ho ng mga ginagawa ko sa buhay ko, yung mga malalaking desisyon mula nung mga nagkaroon. Nung araw, pilosopo ko eh. Sa totoo lang, napaka-pilosopo kong tao. Ang pakialam ko dyan, kalokohan. Ganun ho ako, mga kababayan. Kalokohan, puro ako ganun. Kalokohan, di totoo yan. Pero nung minsan na ako ay dalawin ng sobrang kalungkutan at problema na hindi ko alam kung saan ako kukuha ng solusyon, paano susolusyonan, kahit saan ako tumingin, mga kababayan, hindi talaga. Wala talagang solusyon. Tumingin ako sa harapan, wala na akong makitang solusyon. Tumingin ako sa kanan, kaliwa, wala na akong makitang solusyon. Maging sa aking likuran, hindi ko na makita ang solusyon. Alam niyo kung paano nangyari? Ganito, tumingin ako sa taas. Siya na lang ang solusyon. Naalala ko nung bata ako, kwento ito, true to life ito. Naalala ko nung bata ako, nung high school ako. Kasi nung high school ako, bulak-bulak ko eh. Nung araw, ewan ko kung ganun din kayo, kailangan maipasa natin yung exam natin sa NCEE. Ano po? National, ano ba yun? Kineme Center, dati NSAT, dati NCEE, naging NSAT, So, kailangan kasi makapasa ka nun para makapag-aral ka sa koleyo. Kapag hindi ka nakapasa ng NCE mo, wala, hanggang high school ka lang. Kuha ka na lang ng vocational. Tama, mga kababayan, So, alam nyo, nagdasal ako dun. Ako wala na akong pag-asa sa buhay eh. Sabi ko, Lord, kailangan pa ba talagang mag-exam? Sabi ko doon, Lord, kailangan pa bang talagang mag-exam ako? Kasi wala na akong pag-asa sa buhay eh. Mahirap kami. 'Di ba? Isang kahig, isang tuka. Kailangan mong magtudtod sa taltalon para may tanghalian ka. Kailangan mong umakyat ng bunga ng mga lumboy, santol, bayabas, o ano paman, kamantiris. Para ikaw ay malamnan ang sikmura. Nung araw ganyan, mga kababayan, National College Entrance Examination, NCEE. Di ba? Ito totoo, mga kababayan. Wala akong biro. Mahirap ang buhay. Kaya sabi ko, tama na siguro na maggapas-gapas. Makakain ka, bataris.
'Di ba? Oh, 'di ba? Alam niyo mga kababayan, tingnan mo 99% ako nga eh. Oo. 98 ako eh. Lamang ka lang misaw ng isa sa akin. Alam niyo ang NCE ko, result, 98%. Tinalo ka pa yung valedictorian namin, mas mataas pa yung nakuha kong score. Oo. Ha? 98% ako. Kita niyo mga kababayan, Dahil yun, sabi ko, Lord, wala na talaga akong pag-asa eh. Alam niyo gagawin ni Lord lahat yung paraan. Ibibigay niya talaga. Lalayo ka niya, eto para sa'yo, gawin mo to, ganyan. Talagang dadaling ka niya mga kababayan eh. Totoo mga kababayan ko. Simula noon, medyo nagkaroon ako ng pag-asa. Sabi ko, talaga ba totoo si Apo Manawag? Oo. Alam nyo, nung dumating yung pagkakataon na talagang lugmok kasi dumating yung pinaka sa problema sa akin. Babae, hindi problema sa akin yan eh. Hindi ko naging problema yung babae. Pila-pila nga eh. Nung nagkaroon ho ng undoy, mga kababayan, ewan ko kung kayo nakaalala nyo yung undoy. Undoy. Yung baha na biglaan na napakataas. Sino nakaalala ng bagyong undoy na bumaha ng buong Kamaynilaan? Sino? Yung undoy. Ay mga kababayan, lahat ko ng negosyo ko, wash out. Ubos lahat. Ubos lahat, mga kababayan. Yun yung pagsubok. Pero bago yun, mga kababayan ko, alam nyo kung lahat ng mga negosyo na itinatayo ko, hinihingi ko sa kanya ng basbas. Sabi ko, Lord, maraming salamat dito sa panibagong mabubuksang uli, mauumpisan uli na hanap buhay. Lord, makakaasa ka na itong kikitain na ito ay hindi lang mapupunta sa akin, kung hindi, mapupunta rin sa iba. Babahagi tayo para sa mga blessing ng mga tao na nangangailangan. Ganon, alam nyo. Mga kababayan ako, sobra. Oo. Nasa Bulacan ako noon. Pero yung mga negosyo namin sa Kamaynilaan, ubos. Alam nyo ba, mga kababayan ko, lahat ng mga salon, maniwala kayo't hindi, pinipilahan ng tao noon. Lahat ng mga tinatayo kong negosyo kung saan-saan, pinipilahan ng mga tao. Hindi ko alam kung ano meron. Sobra ang blessing na binibigay, basta talaga. Pero minsan meron akong merong pumaltos, hindi ko nahingi ng basbas. Oo. Wala nagsara. Nagsara. Kaya sabi ko, ba't yung nagsara? Hala, nakalimutan kong hingi ng basbas kay Apo Manawag. Di ba? Totoo. Hanggang tuloy-tuloy. Biruin ninyo mga kababayan, hanggang ngayon ginaguide ako niya. Bakit? Kinakailangan sa buong taon, at least 3, 4, 5, 6 na beses akong mag-pray doon. Pray tayo, pasalamat, hingi ng tawad. Akala nyo ba hindi ako nagmumura? Akala nyo ba yung pagmumura ko hindi ako nagigilty? Nagigilty ako. Minsan alam nyo, yung mga matatagal na dito, hindi naman ako nagmumura Diba? Kayo mga matatagal na. Sino matatagal na rito? Wala akong makita. Wala akong makita. Ang mga matatagal na rito, alam nyo, sila Pinky M.A., yan. Sino pa? Yan, yung sino yun? Si Jack Pati kanina, nandiyan dyan. Sila Aichang, eto na lang yung mga nung na lang di ba? Mga kababayan, grabe. Tingnan nyo, hindi ako na di ba? Di ba? Hindi ako na, alam mo yan, alam mo yan. Oo nga, boss, puro ka po, opo, at, di ba? Kasi nga mga kababayan, kailangan nating gamitin ng, di ba, aldungin.
hinihingi ko yan para lang ito sa pakikipaglaban sa mga mga DDS na mga palamuray. Kapag hindi naman natin sila nilabanan ng ganun, parang hindi tayo pinakikinggan nila. Oh. Anyways, mga kababayan, bahala na po Basta, tandaan nyo, kung wala na ho kayong tingin nyo sa buhay nyo, wala nang pag-asa, huwag kayong mag-alala, meron pa talaga sa taas. Tumingin lang kayo ganun. Nasaan ba? Ganun. Nasaan ka? Ganun. Oo. Nung hindi ko alam, minsan may nangyari sa akin. Oo. May nangyari sa akin sa buhay ko na hindi ko matanggap. Hindi ko talaga matanggap. Oo, wala pa wala. Nagda-drive ako ng Kia Pride. Alam niyo yung gusto ko nang ibangga yung Kia Pride ko noon. Para tapos na, ganun, di ba? Sa sobrang depression, sobrang stress, sa sobrang sama ng loob, gusto ko nang ibangga yung sasakyan ko sa NLEX. Di ko alam kung saan ako pupunta. Basta kung saan na lang ako dalhin ng sasakyan na to. Doon na lang ako, ganun. Oo. Totoo. Pexman. Cross my heart. True to life po ito. Di ko alam kung saan ako. Dumadating kasi sa tao yan Di ba? Lahat siguro bless kayo kung hindi dumadating ang problema, ang pigati. Di ba? Ang mga suliranin sa buhay natin. Dumating Di ko alam. Oo. Yung hinang-hina na ako, ilang araw na ako hindi nakakatulog na maayos. Alam nyo, nagdadrive lang ako. Gusto ko na talagang ibangga ito. Para tapos na ako, wala na akong iisipin. Pero alam nyo, nagulat ako Nagulat ako talaga. Nandyan na ako sa harapan ng simbahan ng Manawag. Oo, sabi ko, bakit nandito ako sa Manawag? Nagulat ako, nandito ako sa harap ng simbahan ng Manawag. Gulat ako. Doon ako nahimasmasan. Nahimasmasan ako. Pumasok ako. Anong oras? 4:00 ng madaling araw. 4 a.m. Nandun ako. Biruin nyo yung madaling araw na yun. Nagdadrive ako mag-isa. Umiiyak ako. Lumuluha ako. O hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ganun. Diba? O nandito na si Jen. Close mo muna. Nag-heart talks pa kami. Oo, mamaya tayo. Oo, hindi lang. Bang bang. Ayoko na. Ang talaga to si Jen Angeles no? Ganda-ganda ng kwentuhan natin. Diba, Oo. Basta ganon, mga kababayan. Yun. Huwag na natin ituloy. Basta kwentuhan na lang na tayo uli sa mga susunod. Muli mga kababayan, maraming salamat. Kaya lagi kong sinasabi, mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!